Maybe we should try an experiment. What are you trying to do, Acer? Experiment? Who knows? Making love in the kitchen can develop babies. Anito na ikinatawa niya pero nauwi din sa ungol nang ipagpatuloy na nito ang ginagawa. I'll make sure you'll be carrying my child when we go out on this island. Agape mo. Napagiti si Anika habang hinahanda ang mesa para sa kanilang hapunan. It's been days since both of them are okay. Kung tutuusin ay parang nagsasilbing honeymoon na nila ang nangyayari ngayon. Pagkatapos niya sa kanyang ginagawa ay napansin niyang wala sa Acer sa salas. Sinubukan niya ring hanapin ang asawa sa loob ng kanilang silid pero wala din ito doon kaya napagpasyahan niyang tingnan sa labas. Natanaw niyang walang tao sa dalampasigan kaya umikot siya sa likod ng beach house at nagulat nang mapansin na may mumunting lighthouse pala doon. She was surprised, pero marahil ay sadyang magulo lang ang utak niya noong mga nakaraan para mapansin iyon. Tumingala siya at nakita si Acer sa taas na parang may kausap sa cellphone. There you are! Nakangiting bulong niya at tumakbo ng paakyat sa taas. Pagkarating niya sa taas ay siya naman pagpihit ni Acer paharap. Hey, kanina pa kita hinahanap. Bungad niya't yumakap sa lalaki. Dinner is ready. I'm sorry, may tinawagan lang ako. Anito saka siya hinalikan sa tuktok ng noo. Who? Sa opisina ba? Nope, it's dead. Bakit daw? Usisa niya at napatingin sa cellphone na hawak nito. It's about the election campaign. Nag-angat siya ng tingin kay Acer. Is he going to run again? Yeah. Pagod nitong sagot. Anong posisyon ang tatakbuhan niya? Trump presidency. Really? Namilog ang mga mata niya sa sinabi nito. Well, she's not much into politics. Pero alam niyang malakas ang laban ng daddy ni Acer sa darating na eleksyon. Naks naman. President son ka na po pala. In the future? Biro niya dito. Tipid namang umiti sa Acer at bahagya pang umiling. Are you excited for it? Of course. Sino ba namang hindi, di ba? Isa ka na sa mga bigating pangalan sa buong Pilipinas kapag nagkataon. Wika niya. Umangat ang kilay ni Acer sa kanyang sinabi na para bang may mali sa naging pahayag niya. What's with that look? You must have forgotten that your husband is a well-known business tycoon now. Mrs. Voldemort, which means I have a big name already. Anito sa mapaglarong tono na nagpangiti sa kanya. Napaismid siya. Parang hindi dumaan sa pagtatago ang lalaki. Tinaguruan nga itong Vincent's hidden treasure. Ay nako, Acer and his eagle. Nailing niyang tugon sa kayumakap ng mahigpit sa bewang ng lalaki. I'm just telling the truth. Sa sinabi mo, parang ipinamumukha mo sa akin na isa ako walang sinabing nilalang. Humagalpak naman siya ng tawa. She didn't know that Acer was such a pussycat trying to argue with petty things. Siguro may marami pa siyang hindi alam tungkol sa asawa niya pero ayos lang. They still have all the time in the world to know each other. Ang OA mo naman? Natatawa pa rin niyang saway. You're really looking down on me, ha? Pagbabayaran mo ito, Mrs. Voldemort. Nakangisi nitong pahayag at pinagahalikan siya sa leeg. Stop it, Acer. Nakikiliti ako. Anya habang tumatawa. Pinangko siya ni Acer habang pababa sila sa lighthouse hanggang papasok sila ng kabahayan. Maingat siya nito inilapag sa upuan nang mapansin niyang hindi pa ito umuupo. Wait for me here. Anito kaya nagtataka niya itong sinundan ng tingin habang papasok sa Acer sa loob ng kanilang silid. Anong ginagawa mo dun? Tanong niya pagkabalik nito. She was intrigued by the sparkle in his eyes. It really means something else. I know that this may be a bit late, but I want to give you this. Agape mo. Maluwa-luha siyang napatitig sa maliit at itim na kahita. Napatakip siya sa kanyang bibig nang buksan na ni Acer ang velvet box. It was a white gold ring with a big electric blue diamond stone. It was like she was staring in his eyes as she watched the ring twinkle when hit by the light coming from the lamp. Oh my God! I won't ask you to marry me because we already did it. But I want to ask you this, Agape mo. Anito at kinuha sing-sing sa loob ng kahon.
Will you stay with me forever, Anika? Tanong ni Acer pagkatapos ay dahan-dahan lumuhod sa kanyang harapan. Tuluyan ang nalaglag ang kanyang pinipigilan luha sa mga mata saka naiiyak na tumango. Yes, Acer. I will. Tugon niya dito. Marahang sinuot ni Acer sa kanyang palasangsingan ang napaka-eleganteng engagement ring na nakita niya sa buong buhay niya. It was so beautiful, Acer. Madamdamin niyang wika. She was so fascinated by the ring. Do you like it? Of course. Sino ba namang hindi magugustuhan ng ganito kagandang singsing? Is this personalized? Nakangiting tumango sa Acer. It was a family heirloom, agape mo. Namilog ang kanyang mga mata sa narinig. Maluha-luha siyang napatitig sa baliit at itim na kaheta. Napatakip siya sa kanyang bibig nang buksan na ni Acer ang velvet box. It was a white gold ring with a big electric blue diamond stone. It was like she was staring in his eyes as she watched the ring twinkle when hit by the light coming from the lamp. Oh my God! I won't ask you to marry me because we already did it, but I want to ask you this. Agape mo. Anito at kinuha ang singsing sa loob ng kahon. Will you stay with me forever, Anika? Tanong ni Acer pagkatapos ay dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. Tuluyan ang nalaglag ang kanyang pinipigilan luha sa mga mata, saka naiiyak na tumango. Yes, Acer. I will. Tugon niya dito. Marahang isinuot ni Acer sa kanyang palasinsingan ang napaka-eleganteng engagement ring na nakita niya sa buong buhay niya. It was so beautiful, Acer. Madamdamin niyang wika. She was so fascinated by the ring. Do you like it? Of course. Sino ba namang hindi magugustuhan ng ganito kagandang singsing? Is this personalized? Nakangiting tumango sa Acer. It was a family heirloom. Agape mo. Namilog ang kanyang mga mata sa narinig. You mean? This came from your late mother? Nasurpresa niyang tanong. Yeah. Ayaw mo ba? Bakas ang pag-aalangan sa mukha ng asawa. No, I love it more, Acer. This came from your beloved mother kaya mas lalong gusto ko to. Dahil alam kong mahalaga ito sa'yo. Sincero niyang anas. Acer's eyes beamed with happiness kaya mas lalong lumobo sa tuwa ang puso niya. Nakangiti niyang pinagmasdan ang kanyang kamay habang suot ang engagement at wedding ring niya. Dati namang wala ang mga iyon sa kanya pero pakaramdam niya ay biglang naging kumpleto ang kanyang mga kamay. The ring seemed to be in the right place at this moment. Thank you, Agape mo. No, it's me who wants to say thank you, Acer. Thank you for making me feel loved and special. You don't know how happy I am tonight. Hinapos na Acer ang kanyang pisngi kaya napapikit siya habang dinadama ang init na hatid nito. I love you, Anika. You're the best thing that ever happened to me. Agape mo. Whatever happens in the future, please stay with me or you'll be the death of me, my wife. Isang mahinang palo sa dibdib ang ibinigay niya dito. Stop talking about death, Acer. You don't like hearing it. Nakasimangot niyang saway. She knew that everyone has their own ending but she still doesn't like to hear it. Sa isiping iyon ay agad niyang naalala ang daddy niya. Kumusta na kaya ang mga ito? Huling niya itong nakausap ay noong kinabukasan pagkatapos ng kasal niya. Acer, do you know where my phone is? I left it in my car in Manila. Nalungkot siya sa narinig. She missed her daddy at gusto niya itong kausapin. Can I use your phone instead? I badly wanna talk to Dad. Pakiusap niya sa asawa. Hinaplos naman ito ang kanyang pisngi. Stop worrying about it, okay? Nakausap ko ang dad mo kanina at sabi niya ayos lang sila. Ipinagbilin din niya na huwag silang storbohin ng mommy mo. She believes him, but she still wanna hear his voice. She wanted to tell him how happy she is right now. But I want to talk to him. Please? Please, kahit sandali lang. Muli niyang pakiusap. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Acer bago ibinigay sa kanya ang cellphone nito. Nang subukan niya itong buksan ay may nakalagay na password kaya
Nag-angat siya ng tingin kay Acer. Our wedding date. Huh? Our wedding date? It's the password. Kinikilig naman siyang napangiti. Ang cheesy talaga ng asawa niya. Walang signal? Tanong niya at muling nag-angat ng tingin sa asawa. Come here, let's go to the lighthouse. Doon lang kasi may signal. Ilang beses na niya sinubukang i-dial ang numero ng kanyang daddy pero hindi pa rin ito makontak. Hindi man niya sinasadya, ay iba ang pakiramdam niya. Are you really sure na nakausap mo si daddy, Acer? Nasaan daw sila ngayon? Sunod-sunod niyang tanong. They are still in Barcelona. Aga pa mo. Your parents are having another honeymoon. Uso po ba yun? Of course. Ikaw ba? Kapag tumanda na tayo, ayaw mo na mag-honeymoon ulit? Tumigil ka nga, Acer. Kung ano-anong kahalayan nila naiisip mo. Pairap niyang tugon. The night ended with her having mixed emotions. She was happy, yet still bothered. Ipinikit na lang niya ang kanyang mata at pinilit ang sarili na makatulog habang yakap-yakap siya ni Acer. Palabas siya ng banyo na makita si Acer na inililigpit ang mga gamit nila kaya agad siyang lumapit dito habang nagtataka. Acer told her last time na mananatili pa sila doon ng ilang araw pa. Bakit ngayon ay parang aalis na sila? Nag-iempake ka? Aalis na ba tayo? Yes. Kamot noon itong tugon. Acer was a bit agitated kaya mas lalo siyang nagtaka. Ayos ka lang ba, Acer? You seemed anxious. Puna niya. It's just, may problema sa opisina kaya kailangan na muna nating umuwi. Okay, sige. Pagsang-ayon niya at kumuha ng damit para makapagbihis na. Paano nga pala tayo aalis? A chopper will be here soon to pick us up papuntang Santorini Airport. Formal nitong sagot. Tumango na lang siya at tinatupag ang pagpapalit ng damit. Mauuna na sana siyang lalabas ng silid nang bigla na lamang siyang kinabig ni Acer ng isang mahigpit na yakap. Hey, what's wrong with you? Natatawa niyang tanong. Acer was really off today. Nothing. I just want you to feel that I'm always here. Anito na ikinakunot ng kanyang noo. May problema ba, Acer? Nothing. Buntong hininga nitong sagot saka siya sinipat ng tingin. Just remember that I love you so much, Anika. No one else. Only you, and I'll be with you no matter what. Madrama nitong hayag saka nagtanim ng halik sa kanyang noo. Ano ka ba? You're talking as if mawawala ka sa akin. Uuwi lang naman tayo. Saway niya sa lalaki at bahagya niya itinulak pero hindi siya nito pinakawalan. Stay still, agape mo. Just a little more seconds. Naguguluhan man, ay naiiling niya itong pinagbigyan. Acer is weird today. Honestly, pero hinayaan na lang niya. Magkahawa kamay silang lumabas ng beach house habang naghihintay ang chopper na maghahatid sa kanila sa airport. Acer was silent the whole ride na ipinagkibit balikat na lamang niya at nilibang na lang ang sarili sa panonood ng mga tanawin sa labas. Pagkarating nila sa airport ay ganoon pa rin ang mood ni Acer. Hindi naman magkamayaw sa paglingon ng mga kababaihan sa kanyang asawa habang naglalakad sila papasok. Mabuti na lang talaga at hawak ni Acer ang kanyang kamay. Sorry na lang sila. She is the wife at siya ang mahal nito. Acer never let her hand go kahit nasa loob na sila ng eroplano. After almost 17 hours being above the sky ay lumapag na rin ang eroplano sa Demicre Airport. Todo alalay sa kanya si Acer hanggang sa makalabas na sila ng airport. Isang lalaking nakasuit ang nagbigay kay Acer ng susi saka siya pinasakay sa sariling sasakyan nito. Are we going straight to your office, Acer? Tanong niya pagkapasok nito sa driver's seat. No, aga pa mo. May pupuntahan pa tayo. Tugon ng lalaki sa pinaandar ang sakyan. Kunot noon siya habang lula ng sakyan ni Acer dahil hindi pamilyar ang daan na tinatahak nila pero pinili na lang niyang huwag magtanong dahil baka may sorpresa ito sa kanya. Maya-maya pa ay mas lalo siyang nagtaka nang huminto ang kanilang sakyan sa isang funeral homes. Nilingon niya sa Acer habang nagugulo ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Malungkot itong tumingin sa kanya saka napayuko. Unti-unting nanikip ang kanyang dibdib kahit na wala pang sinasabi ang lalaki.
She was just wrong, okay? Hindi totoong iniisip niya. Oh, why are we here? Mahina niyang tanong. Ilang sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila bago muling nag-angat ng tingin si Acer. Tanging iyon pa lang ang narinig niya pero parang nabingi na siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Daddy. Agad niyang binuksan ang pintuan ng sakyan habang hindi alintana ang pagtawag ni Acer sa kanya. She was running inside while her eyes beamed with uncontrollable tears falling from it. Pinaghalong sakit at kaba ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Pagkarating niya sa loob, ay tuluyan ang gumuho ang kanyang mundo. Bumungad sa kanya isang nakangiting picture frame ng daddy niya, katabi ang isang puting kabaong. Nangangatugma ng mga tuhod ay sinubukan niyang ihakbang ang kanyang mga paa hanggang sa makarating siya sa harapan ng kabaong. Dad! Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang inilapit sa salamin. Her dad was lying there with his eyes closed. This isn't real. Daddy, wake up. This isn't a good joke, okay? Gumising kayo. Umiiyak niyang pakiusap. Anika, huminahon ka anak. Lumingon siya sa kanyang mommy at kitang-kita ang pamumugto ng mga mata nito. Mom, what happened? Bakit ganito? I thought you were in Barcelona. Bakit? Bakit? No, this can't be happening. Hysterical niyang iyak. He can't be dead yet. No, please. Marami pa siyang gusto ikwento. Hindi pa siya tuluyang nakakabawi sa pag-alis niya. I'm sorry, Iha. Tanging nasabi ng kanyang mommy Phyllis bago siya niyakap ng mahigpit. Yumakap siya dito pabalik sa kaumiyak na parang bata sa bisig ng kanyang ina. This isn't what she expected. Her dad was beginning to get fine after her wedding. Paano naging ganitong sitwasyon? Hindi niya alam kung ilang oras siyang umiyak habang yakap siya ng mommy niya. All she cares about was the pain she's feeling at the moment. Ang sakit-sakit. Para may isang parte ng pagkatao niya ang nawala. Para bang nawawalan siya ng lakas habang iniisip na wala na. Wala na talaga ang daddy niya. Kasalukuyan siya nakaupo sa garden ng funeral homes. Para kasi hindi niya kayang tingnan ang daddy niyang nandoon sa loob. Tuwing nasa harapan siya ng kabaong, ay halos hindi siya makahinga sa sikip ng kanyang dibdib. Iha, nag-angat siya ng tingin at nakita ang daddy ni Acer ang nandoon, kaya tumayo siya para magbigay galang dito. Kayo po pala, Dad. Sabay silang naupo habang nakatanaw sa hindi kalayuan ng magsimulang magsalita si Vincent. You should be staying inside, Anika. Why are you here? Malumanay na tanong ni Vincent. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago sumagot. I can't stand watching him inside in that coffin, Dad. It hurts so much. Naiyak niyang tugon. Marang hinaplos na Vincent ang kanyang buhok kaya mas lalo lang siyang napaiyak. Her father used to do that gesture most of the time. Dahil sa kanyang higbi ay kinabig siya ni Vincent ng yakap. It's not that warm but she somewhat felt contented with his fatherly hug. Your father has been a good friend of mine since I came here to the Philippines. Sobrang laki ng naitulong niya sa akin sa larangan ng business and even when he already passed away. Hindi ko makakalimutan ang kabaitan niya, Iha. Salaysay ni Vincent. Malungkot siyang ngumiti. Kahit sinong businessman ay ganoon ang komento pagdating sa daddy niya. Her father is very generous when it comes to business knowledge. Lahat ng pwede nitong ituro ay ibinabahagi nito sa iba. Everyone grieves for his death and they are all inside. Your dad won't be happy to see you here outside alone. Dapat isamahan mo siya sa loob hanggat nandito pa siya. Payo pa nito. Bigla naman siyang natauhan sa sinabi ng daddy ni Acer. Tingin niyo po ba, Dad? Kakayanin ko?
Binigyan siya nito na isang nakakapanatag na ngiti. Nandito kami para sa'yo, Anika. Ngayong wala na ang daddy mo ay nandito ako na pwede mo maging sandalan. I may not be your real father but you can treat me as one. Hindi ka na naiiba pa sa akin. You are my son's wife. Kahit papaano inaibsan ang bigat ng kanyang dibdib sa sinabi ni Vincent. Maraming salamat, Dad. Excuse me, Mrs. Voldemort. Pwede po ba namin makuha ang panig ninyo tungkol sa biglang pagpanaw ng iyong ama? Napalingon siya sa nagsasalita at napagtantong isa iyong reporter. Her dad's illness has been hidden to the media too dahil ayaw nitong maapektuhan ang negosyo nila kaya ganito na lang kung makatanong ang mga reporters ngayon. Pero pakiramdam niya ay nababastusan pa rin siya. Nasa pagluluksa pa siya at ayaw niyang pagpiestahan sila ng media sa ngayon. Please, my daughter-in-law is still in grief kaya sana'y respetuhin niyo muna iyon. Biglang singit na Vincent. Naglakad din ito papunta sa harapan niya upang harangan ng mga reporters na planong lumapit sa kanya. She was touched by his protective gestures. Pasensya na po kayo, Senator Voldemort. Nahihiyang saad ng reporter. Pumuntong hininga si Vincent habang pinanatili siya nito sa likuran. I understand your line of work but I hope you will respect her too. Nahihiya namang umalis sa reporter palayo sa kanila. Nakita niya nagmamadaling lumapit sa kinaroroonan nila ang bodyguard ni Vincent. Paano nakalusot ang reporter dito, Agustin? I thought you heavily check everybody that comes and goes. Maotoridad na tanong ni Vincent. Sorry, Senator. Hindi po namin sinasadya. Paano na lang kapag wala ko ngayon dito? They might harass my daughter-in-law and ambushed for interview. Desmayado pa nitong dagdag. Napayuko naman ang bodyguard kaya pumagitna na siya. Ayos lang po, Dad. Hindi mo na po siya kailangang pagalitan. I'm really sorry, Iha. Naiiling nitong saad. You can go back to your post, Agustin. Paling nito sa bodyguard. Hinintay muna nito umalis ang bodyguard bago siya muling hinarap. I think kailangan mo na pumasok, Iha. Your mother needs you there. Tumango siya at ngumiti. Maraming salamat ulit, Dad. Pumasok na siya sa loob na maalala sa Acer. Mula kanina ay hindi pa niya nakikita ang asawa kaya nagtataka siya at napasimangot pa. Akala pa naman niya ay hindi ito aalis sa tabi niya. Mabuti na lang nandiyan ang daddy nito. Muli siyang napatingin sa masayang larawan ng kanyang daddy. Pagkatapos ay sumomin niya na nakaupo sa gilid ng kabaong nito. She can see the tiredness in her aura kaya nakaramdam siya ng awa dito. Dahan-dahan siya naglakad palapit kay Feliz. Mommy. Isang tipid ng ngiti ang ibinungad nito ngunit ramdam niyang hindi iyon umabot sa mga mata ng ina. I'm sorry for my behavior earlier. Hingin pa umanhin niya sa kayumakap dito. Ayos lang, anak. Naintindihan ko nararamdaman mo. Tugon ni Feliz at hinaplos ang braso niya. Nga pala, nasaan bang asawa mo? Baka nasa tabi-tabi lang po iyon, Mom. Hinigpitan pa niya ang yakap dito sa kanag-angat ng tingin sa nakasulat na araw kung kailan namatay ang daddy niya. Kumunot ang kanyang noo nang mapagtantong 3 araw nang nakaburol ang daddy niya. Naalala niya pa noong nakaraang gabi na nakiusap siya kay Acer, nakakausapin ang daddy niya. Acer told her that he already talked to her dad. How come did he do it? Kung na mga oras na yun ay wala na ang daddy niya. Napakuyom siya ng kamao at kumalas ng yakap sa ina. What's wrong, Anika? Nag-aalalang tanong ng kanyang mommy Feliz. Hanapin ko lang po sa Acer, mommy. Paalam niya at hindi na hinintay pa ang sagot ni Feliz. Kusa na siya naglakad palabas para hanapin ang magaling niyang asawa. Sinuyod na niya ang buong lugar subalit hindi niya pa rin nahahanap si Acer. Labis na nagninit-ngit ang kalooban niya dahil sa samot-saring bagay na sumasagi sa kanyang isipan. Dapat ay siguraduhin lang talaga na lalaki na may maganda itong isasagot sa mga tanong niya kung sakali. Bestie! Napalingon siya sa may-ari ng tinig at nakita si Wilma na paparating sa kinaroroonan niya. Bestie! Bungad niya sabay yakap sa kaibigan. Yumakap naman ito pabalik sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang likod. Condolence, Bestie. Malungkot nitong anas. Thanks, Bes. At nandito ka.
Syempre naman, what our friends are for, hindi ba? Puno ng simpatsya nitong tumingin sa kanya kaya kahit papaano ay napangiti din siya. O nga pala bestie, bakit ka nandito sa labas? Hinahanap ko si Acer. Nakita mo ba? Nasa labas. Kasama si Papa Troy. Nakangisi nitong tugon. Kunot noon niya itong tinitigan. You mean, Troy, the private investigator? Yep. Are you dating that man? Isang nahihiyang ngiti ang pinakawalan nito kaya tinitigan niya ng maigi ang kaibigan. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Pinatulan ka talaga ng lalaki iyon? Hindi makapaniwala niyang tanong. Isang hampas sa braso ang pinakawalan nito kasabay ng pagsimangot kaya napaigik siya. Grabe ka naman sa akin ha? Ano akala mo sa beauty ko? Pipitsugin lang? Naiinsulto nitong tanong at bahagya pan lumaki ang butas ng matangos nitong ilong. Hindi naman sa ganoon. Kala ko kasi sa Sandro ang gusto mo tapos ngayon sa Troy pala. Naiiling niyang sagot. She can still remember how this woman giggled when Sandro was around kapag nagkikita sila. Hello, hindi ko na kasi mahanap si Papa Sandro tapos aksidente kami nagkita ni Papa Troy sa Paris nitong nakaraan. Kaya siya na lang. Kaysa naman pakawalan ko pa eh. Ang yummy niya kaya. Parang nananaginip nitong sabi. Sa tono ng pananalita nito ay parang naging second option pa talaga si Troy na isang bilyonaryo. Naiiling na lang niya itong tinalikuran para hanapin sa labas sa Acer. Naramdaman naman niya ang pagsunod ni Wilma sa kanyang likuran. Natagpuan niya ang asawa sa parking lot habang kausap ang dalawang lalaki. Natigil naman ang mga ito nang makitang papalapit sila. One of them was very familiar to her. Parang nakita na niya ito kamakailan lang. Anika, can we talk? Formal niyang tanong. Tumango naman si Acer kaya nagpatiuna na siya sa paglalakad. Balak niyang sa isang sulok ng garden kung saan walang tao na nandoon sila mag-uusap. Nakita niya pa ang pagngisi na isang kasama ni Acer. She doesn't like his aura. If Acer looks cold and ruthless, this one was beyond she could imagine. Inarapan niya ito at nagpatuloy na sa loob. How do you feel? Are you fine? Nag-aalala nitong tanong. Isang mapang-uyam na ngisi ang pinakawalan niya bago ito tiningnan ng masama. Really? You're asking me that? After leaving me a while ago? Sabihin mo nga sa akin, Acer. Kaya ka ba hindi lumalapit sa akin dahil may tinatago ka? What are you talking about? Nagtataka nitong tanong. Dismayado siyang napabugan ng hangin. This man already deceived and lied to her not that long ago pero hindi pa rin siya nadala at naniwala pa sa paghingi nito ng tawad. Why did you lie to me? Tanong niya sa nagngangalit na mga ngipin habang pinipigilan ang kanyang mga luhang pumatak. Nakiusap ako sa iyo na kakausapin ko ang daddy ko, Acer. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Para saan yung ginawa mo? Sunod-sunod niyang tanong pero hindi pa rin sumasagot si Acer at nanatili lang na nakatingin sa ibaba. You even told me you two had a talk. How can a dead man talk, Acer? Pinaglalaruan mo ba kami ng pamilya ko? Irritable siyang napasabunod sa kanyang buhok. You promised me na wala na dapat tayong sekreto sa isa't isa. But what did you do? Sinira mo na naman ulit ang tiwala yung binigay ko sa'yo. Sumbat niya dito. She couldn't contain her emotions anymore. Pakiramdam niya ay sasabog na ang puso niya sa halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman. I'm sorry. Hagap mo. Sorry. Napahilaw mo siya ng mukha sa sinabi ng kaharap. I enjoyed my whole night with you. At hindi ko man lang alam na wala na pala ang daddy ko. Your dad called you, right? Siguro ay para ipaalam sa'yo. But your selfish intentions took over. Sinamantala mong pagkakataon na magkaayos tayo at hindi iniisip ang mga mahal ko sa buhay. Galit niyang wika. It's not that, Anika. Just please calm down. Magpapaliwanag ako. Anito na puno ng desperasyon sa mga mata. This man isn't just a sweet talker but a manipulator of emotions too. Kung sinabi lang sana nito ang totoo, she could have flew back to Philippines.
O kapag hindi siya pinayagan nito, ilalanguyin niyang karagatang iyon makarating lang sa kinaroroonan ng daddy niya. Kaya si Hodang may pating papatay sa kanya. Do you seriously think I could accept whatever that reason is? You lied to me, and that's the bottom line of it. No other explanation. Matigas niyang saad at tinalikuran nito. Mabilis na napigilan ni Acer ang kanyang braso kaya agad siyang pumiksi para mabitawan ng lalaki. Layuan mo muna ako, Acer. Malamig niyang wika. I can't do that, Anika. Let me be there for you. Pagsusumamo ni Acer pero sa ngayon ay ayaw niya muna itong makasama kaya walang salita niyang nilisan ang lugar at bumalik sa loob. Pakaramdam niya ay sobrang bilis na dumaan ang mga araw at dumating na ang pinakakinatatakutan niya, ang oras na ililibing na ang kanyang daddy. During that time, she can no longer see him, unlike when it was still his wake. Gusto niyang humiling na sana hindi na lang matapos ang araw na iyon para manatili lang ang daddy niya sa kanyang harapan. Dumagsa ang mga nakikiramay sa kanilang pamilya. Kadalasan ay mga pamilyang nasa business circle din. Acer never left her side, kahit anong pilit niyang ipagtulakan ang lalaki palayo. And because of they are public figures, hinayaan niya ito kaysa naman mas lalo pang gumawa ng kwento ang media. She wanted to mourn silently at ayaw niyang istorbohin ng mga walang kwentang bagay na nasasabi o napapansin ng publiko. I am Anika Castañeda, the only daughter of the deceased Eduardo Castañeda. Panimula niya. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay bumuhos na ang kanyang luha na kahit anong pahid niya ay papalitan pa rin ng panibago. My dad is a very generous and loving person. He was my first ultimate fan when I started painting. He was my teacher during my tough times in the company. He was always there for me when I needed him. Lumunok muna siya para tanggalin ang bikig sa kanyang lalamunan bago nagpatuloy sa pagsasalita. I don't know how we are going to say goodbye to you, Dad. We will always remember your sweet smile, how you make me laugh when I'm sad, and how you make me happy. You became my dad through good and bad times. I love you, Dad, always and forever.